Taga-Pasig po itong mga nahuli natin at nangako naman po, nakausap po ng ating mayor kanina, yung driver ng motor na kukumbinsin niya yung mga kamag-anak niya para isuko yung kasama niya na nagkataon naman na po na pamangkin niya. Imagine niyo, 16, 15 anyos pa lang to. Lumalakas ang loob ng mga yan, dala ng, ewan ko kung ano yung naiintindihan nila sa batas. Pero diyan po nagsisimula ang lahat. At berin niyo, 21 anyos na, di 5 taon nang dumidiskarte ito. Ilan pa kaya sa loob ng 5 taon na nabiktima katulad ng nasa kaliwa ko? Kayo po si Mrs. Maria Pe. Kayo yung isang nabiktima. Ang nadali sa inyo, 30,000 at cellphone. Lahat ng mga ID. Lalo na masakit yung ID. Hirap. Ang hirap pa naman kumuha ng mga bagay. Yun pa hindi nila naintindihan eh. Yung 30,000 nyo, pan-tuition pisana ng pamangkin nyo. Birinin nyo yan. Nagsisigasig para mairaos yung pamangkin. Kayo naman, sinalisihan din kayo. Anong nga nakuha naman sa inyo? Yung buong bag ko. Buong bag nyo. Opo. May lamang pera, Opo. gamit, Gamit ID. IDs, mapas. Imagine mo yun. Passbook okay lang dahil hindi naman yung mawi-withdraw yan. Mahirap mag-asikaso sa bag. Mahirap lang mag-asikaso dahil affidavit dito, affidavit dyan, pati yung ID and so on and so forth. Yes. Yun yung perwisyo na pagtitingnan natin, parang mga petty crimes, But yung indulto, yung hirap na inaabot ng mga biktima. But then again, as I have said, and it's a matter of policy of the city, sabi ko, maaaring paminsan-minsan pinagtatawanan nyo kami dahil kayo'y nakatatakas, hindi kayo naabutan ng LESPO o ng mga enforcement unit namin. Pero kita ninyo, tapos na, nakatakas na kayo, nakaalis na kayo sa Maynila, bakit kayo nahuli ulit? Kasi hindi namin kayo lulubayan. Hindi po kami titigil na kayo'y mapapanagot sa mata ng batas at at some level makapagbigay ng hustisya sa mga biktima dito sa lungsod ng Maynila. Taga Maynila man sila o hindi, ay dito nangyari yung krimen, sabi ko nga sa inyo, magtago na kayo sa lelang yung panot. Ngayon, eto naman Hercules de los Santos. Pamangkin mo to, di ba? Halika dito. Bago ko sabihin yung sasabihin ko. Ano sasabihin mo sa pamangkin mo? Sumuko na lang po siya. Lakasan mo. Sumuko ka na lang. Tulungan mo at kumbinsin ni Herco na sumuko na lang. Bakit kailangan sumuko? Parang panagutan tong ginawa niyong kasalanan. Hindi ka ba kasama? Help namin kasalanan. Ayun. Kala ko naman, di ka kasama eh. Ako, Hercules you are properly identified. May pangalan, may address. Wala rin eh. Mag-i-issue rin ng warrant of arrest sa'yo. One way or another. Ang binibili mo na lang, oras. It's just a matter of time, makakalawit ka din. Ang problema ko, nananawagan ako sa magulang, dahil 21 anyos lang ito nananawagan ako sa magulang. Alam niyo, ang problema lagi sa issuance of warrant of arrest or pag hinahabol at large, fluido yung sitwasyon. Siyempre, hahabulin ho kayo ng Manila Police District. Aabangan kayo. And so on and so forth. Minsan may indulto. Hindi ko naman mapipigilan. Ang policy namin, kunin kayo ng buhay. Papanagutin kayo sa husgado. At hayaan kong husgado ang magsabi kung kayo'y may sala o wala. Yung pagsuko, nakatipid lang kami ng oras. Pero hindi ibig sabihin, panghihinayangan namin na gumasta ng oras at resources. So, ang payo ko, anong pangalan ng nanay nito? Emma Ipuenga po. Emma. Aling Emma.
Ako, for sure, nanonood kayo ngayon at mapapanood nyo to. Isuko nyo na lang yung anak ninyo, mapapabuti pa sila. Dahil no harm will come to them. Kung susuko. Kung di naman kayo susuko, mahirap po ang laban sa kalsada. Hindi yung araw-araw Pasko sa kriminal. May Pasko rin sa pulis. Kaya payo ko, 21 years old, Hercules de los Santos. Anong palayo niyo? Hercu? Hair ko lang. Malakas ba siya? Malaki? Payat lang po. Payat lang? Ba't Hercules? Yan ang tunay niyang palayaw. Pangalan, Pangalan niya yan. ang pangalan, Ang palayaw niya, Hercu. hair ko. Ulitin mo, ano yung panawagan mo sa kapatid mo? Ate, baka pwedeng kumbinsin niyo man si Hair ko na sumuko para panagatan tong nagawa namin kasalanan. Anyway, ayan ha. First time ka nahuli sa Maynila, no? Tumira ka pa kayo sa Pangasinan. Sa ibang lugar. Kulit nyo eh. Sabi ko na sa inyo, may gobyerno sa Maynila. Sa inyong dalawa naman, pumanatag. Huwag yung patatawarin itong mga to, ha? Ano lang, minsan abala lang nakakaabala. Pero alam niyo kaya nagpapaulit-ulit Pero mo, nakakapito na, Opo. General. Opo, sir. Recidivist na itong mga to kaya lamang kasi, pag nare-resolve yung kaso, nawawala ng gana yung mga complainant. Pero ang lagi niyong iisipin, yung minuto at oras na na-trauma kayo. Feeling ko kasi may sumubsok. See? Yung makapagkatulog. Kahit maglalakad ka sa kalsada, Tapos parang alam nila yung plaka mayor. Yun yung makata. Hindi, wala yung plaka. Sinusunod. Yan ang alam lang nila. Ang style nila dyan, tatambay sa highway. Tapos pag nakita ka, solo flight ka. Yan, medyo dahil nakamotor na sila, aabangan ka. Tapos, siyempre, bibistahan ka nila. Uy, mukhang may dalang bag. Yun. Pagka sasalisihan ka. Ganun man ang lakad sa salisi. I grew up with them. Lumaki akong kasama yung mga yan. Kanya-kanya lang yung style. Makabago lang ngayon. Pero sa totoo, walang kilala yan na biktima. Kasi ang biktima nila, kung sinong available. Tapos pag maluwag, ang tawag namin doon, maluwag. Maluwag. Walang pasok agad yun, titira sa salisi. Tindahan, bahay, ganun lang ang style niya. Kaya huwag kayong mag-aalala sa mga yan. Walang bisa laway ng mga yan. Ang mabisa, yung husgado. Doon tayo naniniwala na sila, kami, ang trabaho namin, i-apprehend. Ang husgado, magpapasya. Ano ba ngayon ilan na ngayon ang robbery? Ilan na? 8? 7 years? Hindi nga, mga ilan. Hindi kasi ako familiar Mga ilan na ba ngayon? Pag sentensyado ka, theft and robbery ko yan. Pag-robbery, sir, mas mataas. Pag-robbery, sir. Theft. Pag-robbery hanggang temporal yun, sir. Yung Yung theft. theft siguro, sir, mga below 6 years naman. Below 6 years. Pero hindi makaka-apply to ng ng probation. O pagka... Recidivist, ang daming record I don't know. But for now, kaya Hercules de los Santos, kaysa machambahan ka sa kalsada, sa nanay, ako, pinagmamalasakit ko pa rin yung damdamin ng mga magulang. Mahirap pa talaga magpalaki ng anak. But, bilang ama rin, ako nananawagan na isurrender nyo na lang yung anak nyo. Kasi ama din ako ng Maynila. Kailangan ko rin mapangalagaan yung 2 milyong natutulog sa Maynila at 3 milyon naman na nasa loob ng Maynila during daytime. For now, we're happy to be of service. I hope we gave you some level of comfort and justice today. Thank you so much. Pumanatag kayo. Ang gobyerno ng Maynila hindi perpekto. Ang organisasyon ng MPD hindi perpekto. Pero isa lang ang sigurado kami. May gobyerno sa Maynila. We will always do our best na hindi or maging pangalawa or
mag-second thought lagi sila sa lungsod ng Maynila. Sa mga nanonood, ito, ang daming beses nakadali, noon tumira sa Maynila, dito na kalawin. Kaya babala ko na yan. Una, siyempre, normal me, magsasabi, magbagong buhay na kayo. Most likely, hindi naman talaga. Pero, huwag kayong gagawa sa Maynila. Kasi hindi worth it. Magkano na disgrasya mo lahat? 130 po. 130. Magkano piyansa? Kung makakapiyansa ka. Sa itsura ng mga nangyari. Tapos mag-aabogado ka pa. Malamang hindi ka sisipot. Mawawanted ka. Doon ka na malalagay. Magme-meet na kayo ni Taning. Malapit na yon. Kasi takbuhan mo yung Maynila, buling ka ulit. Doon may tsamba na doon. Baka gusto mo na ba ma-meet si Taning? Gusto mo? Yung pamangkin mo, gusto niya? Tulungan mo na makapagbigay ng mustisya para sa mga biktima ninyo. Opo. Naintindihan mo? Opo.